Okay, so sabi rito, House Speaker to expedite the scholarship grants to over 1,000 fishermen's children. So, nasa mga 1,000 ho na mga anak po ng mga mangingisda. So, pinapamadali ho ni Speaker Martin Romualdez ang scholarship grants. Okay? So, pag grants, bigay po ito. Okay, wala pong utang diyan, hindi po nila kailangang ibalik. Kailangan lang nila mag-aral lang maigi. Okay, sabi niyan, House Speaker Martin Romualdez has expedited the grant of scholarships to over 1,000 children of fishermen in Aborlan, Palawan, whose livelihoods are affected due to entanglement in the West Philippine Sea. 'Di ba? Dapat po naman talaga na bigyan sila ng suporta ng ating gobyerno. Oh, at tama lang din yung naging ganyang hakbang ni Speaker Martin Romualdez. Tambaluslos yan, pero yung nagsabi ng tambaluslos sa kanya, kahit man lamang po sana isang salita, 'di ba? Na na mag-express ng malasakit para po sa mga kababayan natin na apektado ng issue sa West Philippine Sea. Diretsuhin ko na si Sara Duterte, 'di ba? At ang mga Duterte, lahat sila. Wala sa kanila ang nag-e-express po, lalo na si VP. Dapat sana po siya na yung VP, wala namang ang mandato, 'di ba? Ibig sabihin, lahat pwede niyang pasukin dahil sabi niya fully support siya sa presidente. Pero sa bagay na 'to, nako hindi. Bagkus, eto, ah, do'n ho sa pagdinig sa Senado, sabi rito, it was revealed that there are 12,675 ghost beneficiaries, naku po, who received money from the Department of Education's government assistance to students and teachers in private education, yung GAST-P-E. Yan program resulting in a loss of 300 million for the government. Imagine 12,675 na mga peke na mga benepisyaryo. So pag sinabi po nating peke na mga benepisyaryo ng tuition fee, ibig sabihin po nito may nambulsa ng pera, 'di ba? At talo tayo rito 300 million. Oh, pasok na po ito sa plunder. Kung pasok na pasok po talaga 'to sa plunder. Kailangan dito, magkaroon talaga ng masinsinang investigasyon at kung sino ang salarin dito, nako, hindi lang ho kailangan po talaga, mapanagot, 'di ba, masampahan ng kaso. Grabe. At, sasabihin naman ng iba, ito'y, ginagawa lang ni Raffy Tulfo bilang panira kay VP Sara. Kasi potensyal na silang dalawa ay maglalaban sa sa 2028. Alam niyo discarding ganyan, 'yan po ay pangliligaw, diversionary tactic 'yan, 'di ba? Diversionary tactic po yung ganyan. Oh, pero ngayon mainam. Sa akin importante na po ito na nalaman ng taong bayan na ang most trusted government agency, walang hiya, ha? Ilang beses ko na bang narinig 'yan, ilang survey na 'yan. Alam niyo kapagka nagkakaroon po ng issue involving the Vice President, involving the DepEd Secretary and DepEd itself, alam niyo biglang nagkaka-survey, biglang lalabas na, "Uy, pinagkakatiwalaan pa rin ang nakararaming Pilipino." Alam niyo yun na nga po yung nakakahiya, pinagkakatiwalaan kayo sabi ng survey, 'di ba? Tapos pinaglilitawan ng mga ganitong usapin, 'di ba? Napakasarap sana na pinagtitiwalaan kayo at nung panahon na nagso-survey dapat po walang nangyayaring mga alingas-ngas na eventually ay sisingaw at sisingaw din. Hmm. Sabi nga ni JR Amusing Stories, peking benepisyaryo, peking malasakit, peking duck. 'Di ba? Hmm. Yan, magkali survey ka rin kung sino talaga ang gusto ng tao. Ayoko nga. Aga-aga pa para dyan. Ikaw, why don't you do it? 'Di ba? It's too early. 'Di ba? Unang-una, tapos sabihin, "Sino gusto mo dadinig?" Kasi ano.
ABM. Bakit? Siyempre sasabihin ng mga i-interviewhin, sasabihin, punta ka ng Divisoria." Bakit dun? Punta ka ng, Baclaran." Bakit? Kasi maraming mga galing Mindanao na nagtitinda. 'Yan na, survey mo. 'Di siyempre sabihin nila, "Gusto namin Duterte." 'Di ba, napakaaga pa, napakaaga pa, okey? Para diyan sa survey na 'yan. Alright, so iwan naman natin 'to.